Hindi na iaantala ng Commission on Elections ang nakatakdang muling pag-imprenta ng mga balota sa darating na Lunes. Ito'y kahit pa'y may posibilidad na muling aatras sa araw ng Sabado at Linggo ang mga kumandidato. At kahit pa nga may muling ilalabas na temporary restraining order ang Korte Suprema sa Martes, kung saan mayroon itong anbang sesyon, ay hindi rin daw ito magiging hadlang. Si Margot Gonzalez sa report. Gahol na sa panahon ang Commission on Elections sa COMELEC pagdating sa pag-iimprinta ng mga balota para sa May 12 elections. Matatandaan na pinahinto ng komisyon ang pag-iimprinta ng mga balota nang lumabas ang Temporary Restraining Order o TRO na pabor sa senatorial aspirant na si Zubair Mustafa noong January 14. Kailangang maidagdag ang pangalan nito sa listahan bilang pagsunod sa direktiba ng kataas-taasang hukuman kahit pa nga nasa 6 na milyong balota na ang naimprinta sa National Printing Office. Kinailangan ding maalis ang pangalan ni Chavit Singson matapos itong maghain ng withdrawal. Nanunsyo ng komisyon ang resumption ng pag-iimprinta ng balota sa January 22 pero hindi rin ito natuloy dahil sa paglabas ng panibagong TRO na pabor ulit sa isa pang senatorial aspirant na si Francis Leo Marcos noong January 21. Inanunsyo ng poll body na sa darating na Sabado na lang sila muling mag-iimprinta ng balota dahil sa kailangan ulit baguhin ng komisyon ang kanilang database at ballot phase para maidagdag ang pangalan ni Leo Marcos. Dahil sa pagkakadagdag ni Francis Leo Marcos, naging 67 na ang bilang ng mga senatoriable. Pero ang hindi inaasahan ng COMELEC ay ang paghain ni Leo Marcos ng withdrawal kahapon araw ng Huwebes. Dahilan para hindi na naman matutuloy ang reprinting ng balota bukas araw ng Sabado. Kailangan na naman daw kasing baguhin ng poll body ang kanilang ballot phase kung saan dapat tanggal na ang pangalan nito. Balik din sa 66 ang bilang ng mga pinal na kandidato sa pagkasenador. Base naman sa panibagong anunsyo ng poll body, sa darating na Lunes, hindi na nila iaantala ang reprinting ng mga balota kahit pa nga may mga posibleng aatras sa araw ng Sabado at Linggo. Ang sabi ko po hanggang kaninang tanghali dapat kung sakasakali na may mga magwi-withdraw pa. Kung sakali pong bukas kayo magwi-withdraw, mamaya kayo magwi-withdraw, pasensyahan na po baka mukhang hindi na namin mapagbibigyan na matanggal pa ang inyong mga pangalan sa listahan. Nagbigay po tayo ng timeline sapagkat 2 hanggang 3 araw ang ginugugol ng COMELEC sa bawat isang tinatanggal na mga pangalan. Pero sa tanong kung anong gagawin nila sakalit meron na namang lalabas na TRO sa oras na nagsimula na sila sa muling pag-iimprinta, ito ang sagot ng COMELEC Chief. Kami po ay sobrang desidido na tumuloy at all costs. Take note of my word, at all costs sa pag-iimprenta ng balota. We cannot afford any more delays sa ating pag-iimprenta. Masyado na pong mahaba yung 3 linggo and therefore talaga pong kapusta tayo sa ating panahon. Naandun pa rin lagi ang pagrespeto natin sa Korte Suprema at pagkilala sa kanya pong kapangyarihan. We will cross the bridge when we get there. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.